Isa pong top developer ang muling bumuhay sa kontrobersyal na teorya na si XRP raw ay pwedeng tumaas ng sobra-sobra at umabot pa hanggang $20,000 kada coin. Parang imposible, ano? Pero teka, hindi po ito chismis lamang. May mga punto itong si Ginoong Chad Steingraber. Isa po siyang kilalang game developer at matagal ng taga-suporta na XRP na maaari pong magpabago sa pananaw natin sa kinabukasan ng coin na ito. Ngayon pong taong 2025, habang ang presyo ni XRP ay nasa bandang $2, may mga panibagong developments na nagpapalakas ng posibilidad na baka nga or baka lang maging realidad po ang mataas na target na ito. Pero paano nga ba ito mangyayari? At bilang mga crypto traders o investors dito po sa Pilipinas, may epekto ba ito sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po nagsimula ang teorya na pwedeng umabot po sa $20,000 itong si XRP. Ang teoryang ito ay unang binuo ni Ginoong Chad Steingraber noong taong 2022. Pero ngayong taong 2025, muling binuhay ito dahil sa mga bagong kaganapan sa institutional crypto adoption. Ayon po kay Ginoong Chad, hindi raw ito mangyayari dahil lang sa hype or retail investors, kundi sa mas malalim na dahilan. Ayan po ang utility at saka institutional demand. Hindi po ito typical na to the moon prediction. May roadmap po si Ginoong Steingraber kung paano po posibleng mangyari ito. At ang kanyang focus ay hindi sa speculation, kundi sa paggamit ni XRP bilang core financial tool sa global banking system. Kaya ano nga ba ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit posibleng tumaas ng sobra itong si XRP? Ayon po kay Ginoong Steingraber ay meron siyang tatlong interconnected focus factors dito na pwede pong magtulak kay XRP patungo sa presyong $20,000. At una ay ang tokenized asset sa XRP ledger. Sa panahon ngayon ay parami ang mga CBDCs or central bank digital currencies, pati na rin ang mga stable coins na ginagamit ng mga bangko at saka gobyerno. Kung lahat ng ito ay gumamit ng XRP ledger, ang demand para kay XRP bilang settlement token ay lalakas po ng husto. Ibig pong sabihin ay bawat galaw ng pera sa likod ng mga digital na asset na ito ay maaari pong nakadepende kay XRP. Pangalawa ay si XRP bilang reserve asset. Parang ginto or gold na ginagamit ng mga bangko bilang backing ng kanilang pera. Ganon din daw ang magiging papel ni XRP sa hinaharap. Hindi na lang siya pang trading or speculative asset, kundi magiging bahagi po siya ng reserves ng mga bangko. Kapag ganito po ang mangyari, ituturing si XRP na hard asset at hindi po basta-basta ibibenta. At pangatlo, institutional absorption ng supply. Ito ang medyo controversial ayon po kay Ginoong Chad. Darating ang panahon na bibilhin at iho-hold ng mga malalaking institutions sa XRP at itatago sa kanilang private ledgers. Ibig sabihin ay unti-unting mawawala si XRP sa public market. Kapag lumiit ang supply pero mataas po ang demand, supply shock po ang mangyayari. At kapag ganun, ay asahan po natin sa sabog ang presyo. Ngayon ay bakit naman po na tinatawag na pre-game lamang ang retail trading kay XRP? Ayon po kay Ginoong Chad, ang kasalukuyang trading ng mga retail investors tulad natin ay panimula pa lamang. Ang tunay po na laban daw ay magsisimula kapag pumasok na ang mga malalaking institution. Yan po yung mga bangko, hedge funds at mga sovereign wealth funds. Hindi raw sila bibili kay Binance or Kraken tulad natin. Gagamit sila ng mga private networks na naka-back kay XRP para makaiwas
sa privacy issues at saka risk. Ibig pong sabihin ay habang ngayon pa lamang ay may pagkakataon tayong bumili. Darating ang panahon na baka hindi na ganun kadaling makakuha ng XRP sa open market. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng supply shock at ang institutional FOMO kay XRP? Isa pong matinding konsepto ang tinatawag na FOMO o fear of missing out, lalo na sa institutional level at ayon po kay Ginong Chad, maraming XRP na ang nawawala or nakalimutan sa mga wallet. At maliban po dyan ay permanently lock at saka nasunog. Kaya sa kanyang tansya ay nasa 20 billion XRP na lamang ang available sa public. Pero kapag biglang nagka-FOMO ang mga institution at sabay-sabay po silang bumili, posibleng bumaba po ito sa mas mababa pa sa 100 million XRP sa open market. At kung ganito po ang mangyari, ang presyo ni XRP ay posibleng umakyat ng biglaan. Hindi para sa speculation kundi para gamitin sa daily transactions na umaabot sa trillions na halaga. Ngayon ay makikipag-agawan ba ang mga global banks para kay XRP? Oo, ayon po kay Ginong Chad. Hindi lang daw mga US banks ang mag-aagawan. Pati mga international banks, financial institutions, billionaires at mga bansa mismo ay gusto raw magkaroon ng exposure kay XRP. At bakit? Dahil ang tingin po nila kay XRP ay hindi lang crypto, kundi isang critical infrastructure sa global finance. Kung ganun po kataas ang demand, tapos limitado ang supply, hindi malayong tumaas talaga itong si XRP ng matindi. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Kung magkakatotoo man ang teorya na ito, tayong mga early adopters, kahit maliit lang ang hawak natin na XRP, ay posibleng makinabang po ng husto. Habang hindi pa pumapasok ang mga malalaking players, may pagkakataon po tayong makabili ng XRP sa murang halaga. Pero may kaakibat din po itong panganib. Tanda natin, hindi po guaranteed ang prediction. May stiff competition po itong si XRP. At nandyan po si XLM, si Algo at iba pang mga project na may parehas na layunin. Kaya mahalaga na habang mura pa ay magsaliksik tayo at alamin po natin kung gaano kalalim ang utility ng hawak po nating asset. Sa madaling salita ay research po bago tayo mag-invest. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang teoryang ito ay napaka-ambisyoso pero hindi pa rin imposible. Sa kasalukuyang galaw po ng industriya ng crypto at traditional finance, nagiging mas malaki ang papel ng mga utility-based coins tulad ni XRP. Hindi na lang ito tungkol sa hype. Ito po ay tungkol sa real-world usage. Pero mahalaga na manatili po tayong objective. Hindi porket may posibilidad ay itataya na natin lahat. Maganda na may hawak tayong XRP pero dapat ay may diversification din tayo sa ating crypto portfolio. At ang pinaka-importante ay huwag po tayong sumakay lamang sa hype. Unawain po natin ang mga technical at saka fundamental aspects ng bawat coin na hawak natin. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.